Alright, welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, no? Hala, nagkagulo na sa Kongreso. Romualdez at Sandro di makapaniwala. Rider booking. Duterte nilaglag. Yan mga karibin natin, yan po ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni News PH, yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balita ito. Subscribe na po kayo kaya News PH, yan mga karibin, no? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Si Sandro Marcos ay nakisama na po sa pag-atake, no? Yan po ang paglilingkod natin, yung drama ngayon ng House of Representatives. Ito po ay naganap within an hour, no? Ngayon lang po, isang oras. Talagang mainit na mainit pa po to. Parinig ko po sa inyo, no? Madamdamin po to. Pansinin niyo po kanina, kinakantsawan natin na hindi siya pwede yung maging larawan ng ito po kasi ang nangyari, meron po silang resolution, no? Napaka-special po ng taong hindi nila pinapangalanan. Ng taong nagbibigay daw sa kanila ng nagsalita ng hindi maganda, no? Kung sila nga hindi nila pinapangalanan, wag din nating pangalanan si Tatay Digong ang tinutukoy nila, no? Ito po ang isang drama dito sa naganap na to. Napawaw na lang ako. Okay, ito po ang sinabi ng batang-batang si Sandro Marcos. Ito po ang sinabi at hindi rin pinangalanan ni Sandro Marcos. During the break, there were threats against one of the House members. O, alam na natin yun, ha? One of members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date but I understand that it was done on a certain TV network and some words were said to malign the reputation of the institution. No? Hindi rin po pinangalanan. Pero isa lang po ang tinutukoy nila rito, si Pangulong Duterte. Yan, nagkakaisa po ang House of Representatives. May boto pong naganap . Kaya hindi ko pa po ito kasi ngayon lang po talaga to. Pero kapapasok-pasok lang po talaga nito. Ito naman po ang sinabi nito ni Martin. Wala pong personalan, trabaho lang. Ito po ang sinabi niya. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Grabe, no? Mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Ito po hindi ko translate, talagang Tagalog po. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Wala pong personalan dito, trabaho lang. Yan. So yan mga karibin natin, marami pong nagsasabi na maagang nabulok itong si Congressman Sandro Marcos dyan sa House of Representatives mga karibin natin. May mga nagko-comment pong ganun mga karibin natin, no? Ano kaya ang kanilang basihan? Dito ba? Sa ginawa ni excuse me po. Dito ba sa ginawang statement ito na ni Congressman Sandro Marcos, no? Na yung tinutukoy niya naman ay napaka-obvious, di ba? Sinabi niya pang sa isang TV network, alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte lang, no? Yung nagbigay ng statement patungkol po diyan kaya Castro, mga karibin natin, no? So ano ba, pinalalabas ba dito ni Congressman Sandro Marcos na ganun nga, tulad ng kanyang tito na Speaker of the House, mga karibin natin, na si Speaker Romualdez, sumanib na rin ba itong si Sandro Marcos sa mga Makabayan Block, mga karibin natin, base po sa kanyang statement, no, mga karibin natin, na pinagbabawalan niyang i-criticize, no, ni Pangulong Duterte ang House of Representatives or Kongreso, mga karibin natin. So, ang ano ko lang dito mga karibin natin, baka, di ba, baka namamanipulate dito si Sandro Marcos, mga karibin natin. Excuse me again. Ng kanyang tito, di ba? Posible kaya yun mga karibin natin na namamanipula, no, yung mga galawan ni Sandro Marcos ni House Speaker Romualdez. Tito niya yan di ba? Siyempre, re-respeto ko sa tito mo. Di ba, mga karibin natin?
Baka nakakalimutan lang ni Congressman Sandro Marcos, no? Na si Pangulong Duterte po ang nagbangon ng kanilang pangalan. Muli, ha? Kasi di ba, before pa sila makatakbo, mga karibin natin sa eleksyon, nung nakarang eleksyon, mga karibin natin, isirang-sira po ang pangalan Marcos sa taong bayan, no? Ngunit, ikinorek lang po yan, no? Ng ating Pangulo. No, yung mga paniniwala. Kaya nga lumabas din sila Eric, sila di ba, yung mga si Dr. through NTFL CAC, mga ka-review, di ba? Ini-educate nila yung mga tao na hindi naman pala ganun ang nangyari, no? At kita mo yung mga dating kadre lumabas na ngayon at di ba? Sila mismo ang nagpapatunay na hindi ganun kasama ang Marcos Sr., di ba? Yan, muling nakabangon muling nakabangon ng mga Marcos, mga ka-review, di ba? Nakilala mo uli sila, no? At marami ang naniwala sa kanila na ganun nga, hindi maraming nagawa ang kanilang lolo ni Sandro Marcos, no? Tatay ni PBBM, no? Si Marcos Sr. Maraming nagawa para sa bansang Pilipinas. Yan. Pero bakit ngayon, mga ka-review natin, ibigla na lang pong naging ganito, di ba? Si Sandro Marcos. Biglang walang naging respeto dito kay Pangulong Duterte, no? Hindi niya ba nakikita na yung tita niya, di ba? Si Senator Amy Marcos na talagang may respeto dito sa dating Pangulong Duterte. Yun nga po yung naiisip ko, mga ka-review natin, no? Pasensya na po kayo, paulit-ulit po tayo. Yung tanong ko lang po dito is, namamanipula ba kaya itong si Congressman Sandro Marcos diyan sa Kongreso? Ano ba siya? Puppet ba siya? Ni or attack dog ni Speaker Romualdez, gaya na gusto niyang gumaya sa Makabayan Black, di ba? Attack dog na ngayon ni Romualdez, mga karibin natin. So, nangyayari, ganun na nga. Nagiging attack dog na rin itong si Congressman Sandro Marcos. Nako po, yari tayo nito. Po ang madamdaming pahayag. As you are all aware, despite all the hard work we have done, grabe, no? Accomplish the goals we have set, certain sectors or individuals with misplaced priorities. Misplaced priorities daw po si Pangulong Duterte. Choose to malign and tarnish the positive image of this very institution, which we labored hard to achieve. My fellow legislators, it is true that we, the members of 300 plus strong chamber, compose a cluster of high-minded individuals possessing a diversity of passionate views and different political perspective. However, we remain steadfast as we set our differences aside and become fiercely united, whether the institution we courageously devote our efforts to or any individual members of this chamber, for that matter, is being threatened by opportunistic motives that aim to distract us from fulfilling our mandate. Paano naging opportunistic yun, mga karbi natin, no? Alam naman po natin na ayaw na ngang ayaw nang tumakbo ni dating Pangulong Duterte. Anong sinasabi yung opportunistic na actions, no, mga karbi natin? Yung inaano lang naman ni dating Pangulong Duterte, open the book, di ba? Buksan nyo ang libro, di ba? Mga karabin natin, yan po yung sinasabi niya. Kung talagang, yung sinasabi nila sagrado sanctity of this institution, sabi ni Sandro Marcos, na parang tinatapakan na, di ba? O kung gano'n kung sagrado naman pala ang Kongreso, mga karabin natin, kung kagalang-galang, respeto, no? Sa tangin ninyo ang Kongreso, sana galangin nyo na rin naman yung taong bayan, mga karibyo natin, no? Pag ilabas nyo i-audit nyo yung extraordinary plan ninyo. Yung ilabas kayo ng resibo patungkol riyan. Kasi yan po yung hinahanap ng taong bayan. Diba? Para talagang natin na kayo po ay deserving din, diba? Na maging na umupo dyan, diba? Mahirap naman kung lahat kayo. Siguro hindi naman lahat, 'di ba? 'Di ba? Babaliwalain lang yung
pera ng taong bayan. Kasi galing po yan sa taong bayan, mga kalabin natin eh. Sa mga taxes ng taong bayan. Respeto naman po. Kung gusto nyong respetuhin kayo, respeto nyo rin po yung taong bayan na gusto lang naman makita kung saan ninyo ginagamit, no? Yung extraordinary funding nyo. Gaya ng ginawa nyo kay Vice President Sara Duterte, di ba? Hinanapan nyo siya kung saan napunta yung CIF, di ba, mga karibin natin? At ipinakita naman kung saan napunta. O ngayon mga karibin natin, para maging patas, Congressman Sandro Marcos, ikaw po ang manguna. No? Actually, pinangunahan na po ito ni Congressman Duterte, mga karibin natin, Paulo Duterte, na yun nga, inulit na po, di ba? Naglabas na po siya ng kanyang extraordinary fund. Oportunista daw po si Pangulong Duterte. Yan ang basa ko rito sa mga pinagsasabi nila, no? Okay. So, pinangangatwiranan po ni Martin yung ginawa po nilang pagtatanggal pa rin, no? Very defensive po. Ito po sa tingin ko, no? Nasaktan po sila sa mga sinabi po ni Pangulong Duterte. Pero magtapatan na po tayo. Sino po ba talaga ang nagpasimula, no? Sino po yung nauna? Ayun po yun eh. Bakit po parang ang gusto nyong palabasin out of the blue, binanatang kayo, siniraan kayo, no? Ni Pangulong Duterte. Yun yung dating sa amin ngayon ng mga pinagsasabi nyo. Lahat kayo ay isa lang po, no? Nagsimula po sa isang congressman. Ayun sinasabi nyo na pinagtatanggol nyo si Castro. No? Tama po yun, nakapagsalita po. Pero ang tanong ko sa inyo, lahat tayo saksi nito kung ano nangyari. Parang kayo po ang biktima, tama si Manet, no? Bakit pinalalabas po ninyo na parang kayo pa ang biktima? Di po ba? Wala po bang naganap, no? Ang una po bang basta lang po nag-trip lang po si Pangulong Duterte? Sinabi lang po, eto po pakinggan po natin ha, mas maganda po. Hindi ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Galit na galit po si Martin. Napakatapang po ng mga binibitawan po na pananalita ngayon ni Martin. Kasama na po si Sandro na pinagtatanggol nila ang House of Representatives. Parang api, no? Victim, sila po yung biktima dito, sila yung kinawawa, sila yung parang pinagtutulungan. Ang dami po nyo, 300 kayo. Kakampi nyo po yung media, kakampi nyo po yung mga dilawan, kakampi nyo po yung mga kakampi nyo po yung Makabayan Black. Ang nag-iisa po talaga si Sara Duterte. Okay, i-trace lang po natin, baka nakakalimot po yung mga congressman. Kailan po sinabi yan ni Pangulong Duterte? Kailan lang yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, October yan. Pero tinitrace ko po yung balita, kailan po nagsimula. Sino po ba nagpasimula ng lahat? Si Pangulong Duterte? Hindi po. Definitely, pag timetable po ang gagawin natin, pag titignan po natin yung timeline, late na po si Pangulong Duterte. Di ba? Kaya po siya nagsalita. Ano yung sabi ni Pangulong Duterte? You humiliated my daughter. Di ba? Pinahiya ninyo, pinagmukha ninyo si Sara Duterte na magnanakaw. Kaya po nakapagsalita yan. Yan po, naunawa namin si Pangulong Duterte. Talaga naman sinabi niya, pinakabulok. No? Ine-stress po natin, the most rotten government agency. Agency, basta ganun. No? Yan po reaction sa ginawa niyo sa kanyang anak. Yung pangwawalang hiya ng Congress. Yung pangwawalang hiya ng House of Representatives kay Sara Duterte. Yung pinalabas ninyo na parang napakasama ng magkaroon ng pagkakaroon ng confidential fund. Dahil lamang sa atake ni Castro. Sino po ba? Si Castro po ba ay biktima? Si Castro po ba ay napag-initan lang ni Pangulong Duterte? Sino po ba talaga nagpasimula? Ang timetable po niyan, 2 weeks ago o 3 weeks ago lang. Yung mga binitawan na pananalita ni Pangulong Duterte. Pero bago po yan, no? Alam na alam po natin, tinignan ko po yung mga unang balita. Ano po yung unang balita tungkol dyan? I-refresh lang po natin, ha? Ang una pong nagsabi, una pong sinabi ni Representative Castro na si Sara Duterte po ay binigyan ng illegal na pondo ng gobyerno, no?
So yan mga karibin natin, no, talagang dyan po nga nagsimula ang itong naging statement ni dating Pangulong Duterte na binanatan niya, sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kongreso. Ngayon, balik po tayo dito kaya Congressman Sandro, mga karibin natin, no. Tama po, marami po ang nagsasabi na napakaagang nabulok ni Congressman Sandro dyan sa House of Representatives, no? O, sa palagay niyo po ba, posible pang magbago itong si Sandro Marcos, mga karibin natin, no? Posible pa kayang makabawi itong si Congressman Sandro Marcos? Para man maitama niya yung ano ba, yung kanyang reputasyon ng kanilang pamilya. Kasi nga kung si Pangulong Duterte nga pinaglaban yung pangalan ninyo eh. Tapos ngayon, kumakampi kayo kung sino yung mga sumisira sa pangalan ninyo. Di ba sila Castro, mga karibyo natin, yung mga Makabayan Black, di ba? Grabe yan kung tumira sa Marcos dati, mga karibyo natin. Pero bakit ngayon, di ba? Sila pa yung pinagtatanggol ng mga Marcos ngayon. Dahil ba ginagamit sila ng mga Marcos para atakihin itong si Vice President Sara Duterte? Para siraan ang mga Duterte sa mata ng taong bayan? Yun po yung lumalabas, mga karibyo eh. Di ba? Kasi pinagtutulungan na nila eh. Di ba? Si dating Pangulong Duterte. O, di ba, mga karibyo natin? Nakikita niyo po ba yung pattern? Kaya nga po nga, mga karibyo, no, ito. Na ano po natin, na iisip po natin na di ba, na ano natin sa isipan natin na posible ba kaya na ma-manipulate itong si Congressman Sandro Marcos ng kung sino man dyan na matataas na opisyal sa Kongreso? O, yan po yung tanong, mga karibyo natin, na hindi natin malaman. Pero base po base po sa kanilang mga actions, no, sa kanilang mga ginagawa, parang ganun po ang lumalabas. No? Nagiging puppet na itong si Sandro Marcos. Tulad nitong Makabayan Black, di ba? Nagiging puppet na po ni Speaker Romualdez. Nako po. Ano sa palagay niyo, mga karibyo natin, ha? Ano po ang inyong opinion dito po sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito sa balitang ito. Alright, mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga karibyo natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po. Subscribe na po kayo kay News PH, mga karibyo natin. Salamat po.